formal po nating sisimulan ang ating programa ngayong hapon, ang ika-57 pagpupulong ng Barangay Balibago at ang magbisita sa atin ng ating Undersecretary for Barangay Affairs, Yusek Martin B. Dino. Para po simulan ang ating programa, anyayahan po natin at magsitayo po tayong lahat para sa panalangin na pamumunuan sa atin ng ating lupong tagapamayapa, Mardy Busa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and loving Father, Creator of heaven and earth, we praise and adore you. You are the King of kings. We humbly ask your forgiveness for our sins. Have mercy on us, O Lord. We are gathered here today for our 57th regular session. Send us your Holy Spirit to be our guide and give us the wisdom to understand every topic that we are going to discuss. Enlighten our minds and let your love be upon us. We thank you, Father, for this precious time that you have given us. All this we pray through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever. Amen. The Son of the Holy Spirit. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagpupugay sa pambansang awit ng Pilipinas. Kabalen, Angelenyos, impambansang lawiwi, nimbansa tamong Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyak ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisihin, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ang pagaw, ay hinatang tudla at awit sa pagkayang minamahal. Ang isang patawat mo'y tagumpay na nagkikinig, ang bituin at araw niya kailan ang ay di matidinig. Lumalang araw ng walhabing pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na bantay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Magsiupo po tayong lahat. Roll call of members. 57th Special Session of the Barangay Council and Barangay Visitation and Dialogue with Barangay Officials and BPATs of the Honorable Undersecretary for Barangay Affairs, Martin B. Dino. Attendance of the Barangay Officials present. Punong Barangay Rodelio H. Mamak. Kagawad Abel T. Reyes. Kagawad Fernando A. Yambao. Kagawad Arnold J. Ibay. Kagawad Joel O. Ocop. Kagawad Leonardo Sinikdao. Kagawad Carlito Marcos. Kagawad Jennifer Balahadja. SK Chairperson Lionel G. Aliwalas. Mr. Chairman, majority of the members of the Barangay Council are present. Balibago Barangay Council in session. We also would like to acknowledge our guests. This afternoon, the Honorable Punong Barangay of Barangay Anunas, Kapitan Augusto Flores. Palakpakan po natin. The Honorable Punong Barangay of Barangay Pampang. Piyesta nila kahapon. Kapitan Luis De Luna. Of course, andito po ang ating DILG City Director, Director Martin Porres B. Moral. At syempre ang ating panauhing pandangal, Yusek Martin B. Dino. Gusto rin po nating paalam na nandito po ang ating mga EXO. Tayo po tayo, yung EXO. 3. At ang 14 na Purok leaders. Dahil 15 pala. Pwedeng tumayo yung mga Purok leaders natin. Yan, balakpakan natin sila. Andito rin po ang kinatawan ng aming lupong tagapamayapa. Tayo po tayo. Ang kinatawan ng aming Senior Citizens Association. Tayo po tayo.
Ang kinatawan ng aming BAUSI, BCPC at Women's Group. Tayo po tayo. Ayan. Ang aming mga health staff, monitoring, at admin staff. Tayo po tayo. So, kompleto po ang ating BPATS, ang ating barangay support staff ngayong umaga. So, binabalik po natin sa ating punong barangay ang pag-uulat. Maraming salamat, Sec. Billy. Magandang hapon po sa inyo lahat at lalong-lalo na po sa ating mga panauhin. Alam nyo, yung ating guest of honor ngayong araw na ito ay siyang haligi ng tunay na pagbabago at malasakit para sa lahat ng barangay sa buong kapuluan ng Pilipinas. At siya ang tumitingin kung lahat tayo ay compliant, sumusunod. Siya rin ang tumitingin kung tayo ay nakakasunod at binibigyan naman niya ng kaukulang reward, yung mga barangay na matitino na, magaling pa, mabuti at mahusay. Ibig sabihin, yung mga barangay na gumagawa ng tama, ang ating Honorable Martin B. Dino, ang Undersecretary ng Department of Interior and Local Government. Andito din ang ating masipag at patuloy, hindi napapagod na tumingin at tingnan ang ating mga kalagayan sa barangay. Ang ating City Director Martin Porres B. Moral. Inanyayahan din natin yung ibang mga kapitan, pero dalawang kapitan ang nandito. Kapitan Laidon ng Pampang, Kapitan Otto ng Anunas. At sa DILG, nandito din ang ating kaibigan si Romer Inahe. At sa inyo lahat, magandang hapon. Napakapalad natin ngayong araw na ito. At actually, hindi man natin alam, pero binulagaan tayo ng ating panauhin, ng ating Undersecretary. Kahapon, linggo, bigla ako nakareceive ng isang tawag sa kanya. Pupunta ako bukas dyan. Naku, huhuliin tayo nito. Kung pwede tayo, kung para tayong si Secretary Abisames. Kilala nyo si Wendell Abisames? Laging handa. Siguro susubukan ito dahil kaibigan natin si Secretary Abisames. Ang kanyang kuwan, laging handa. Tingnan natin kung laging handa itong kaibigan ni Sec Abisames. Siya yung chairman, siya ang secretary ng Department of Budget and Management, no? At siyempre, tayo naman sa Barangay Balibago ay lagi naman tayong handa kasi lahat ng plano natin, lahat ng programa natin in place na o nandyan na, no? Anytime magkaroon tayo ng kalamidad, magkaroon ng insidente, alam na natin kung anong gagawin natin. Usapin ng droga, usapin ng environment, kalinisan, usapin ng kalamidad, usapin ng COVID-19, usapin ng iba pang mga bagay. Lahat ng programa natin nandyan na at lahat naman ng mga nanunungkulan natin at mga empleyado alam na kung anong gagawin. So, pati na yung pagtanggap natin ng bisita, maski na bubulagain tayo dito, bigyan lang tayo ng 2 oras, 3 oras, makakapag-assemble tayo at laging handa. Dahil tayo naman sa Barangay Balibago ay palaging ginagawa ang tama. At napakapalad din natin dahil doon sa isang discussion, mamaya, i-discuss niya yung kasalukuyang problema natin, no? Kaya yung problema natin tungkol doon sa paniningil ng mga bayarin ng mga negosyante dito sa Barangay Balibago. At hindi lamang Barangay Balibago, 33 barangay ang matatamaan nito. At mamaya magkakaroon ng paliwanagan yan. So, sa lahat ng nandito, lahat yung Chief of Staff ng ating DILG, si Ma'am Helica, nandyan din. Maraming salamat at welcome sa inyong lahat. Magandang hapon po. Salamat po, Cap Tony. Nung nakaraang Biyernes, doon sa ating Peace and Order Council meeting ay
in-inspire niya tayo dun sa matino, mausay at maaasahang paglilingkod sa mga barangay. Ngayon naman po, pakinggan natin ang kanyang welcome remarks mula sa City Director ng DILG ng Lungsod ng Angeles, Martin Porres B. Moral. Let us not waste too much time dun sa ating welcome remarks dahil nandito yung pinakapoging Yusek ng national government, hindi DILG lang. Siyempre, katukayo ko to, kailangan magandang lalaki. Well, in behalf of the Angeles City Government, lahat ng mga barangay government, we welcome everybody, especially our Yusek for Barangay Affairs, Yusek Martin Bidinyo. Good afternoon po. Okay, dadako naman po tayo kaagad dun sa pag-uulat at para bigyan po tayo ng maikling pag-uulat patungkol sa road clearing operation, sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, sa estado ng ating COVID-19 dito sa barangay at ang ating BPATS. Tinatawagan ko po ang ating punong barangay, Kapitan Tony Mamak. Okay, alam natin, nagmamadali yung ating panauhin. Kasi pagkatapos nito, sosolbahin naman nyo yung problema doon sa Pangasinan. At sandaling-sandali lang naman itong, unang-una po, ang pinag-uusapan ay katahimikan, peace and order. Hindi kailanman tayo magkakaroon ng peace and order pagka may kaguluhan na nangyayari sa lahat ng dako ng isang komunidad o ng barangay. Kanya nga dito sa atin, alinsunod dun sa mga pinag-uutos ng DILG, tayo ay hagarang tumupad doon sa road clearing operation na kung saan ay inatasan ng lahat ng mga barangay at binigyan ng panahon para umpisahan at tapusin, i-recover ang lahat ng mga daluyan ng sasakyan at daluyan ng mga tao sa mga barangay sa buong Pilipinas. Kaya dito sa atin ay makikita natin na unang ginawa natin lahat ng mga obstruction, lahat ng mga bagay na umuko pa sa daan, tinanggal natin lahat yan. At ngayon ay nasa last stage na tayo dahil naudlot at pinatupad uli ng DILG, naudlot yan, kanya tayo nasa last stage at ang kiniklear lang natin ngayon ay yung mga daluyan ng daan, yung mga sasakyan. Pero isa sa mga notable na ginawa natin dito, tayo lang siguro ang barangay na talagang 100% na sumunod. Dahil may kautusan ng DILG, kailangan bawat daan lagyan nyo ng pangalan. Napaka-importante po ng pangalan. Yan ang directional sign ng mga taong may dadalawin sa barangay natin, maghahatid ng subbuena, maghahatid ng pagkain, maghahatid ng mga sulat. Kung walang pangalan ng mga street o lansangan, mawawala ang tao. Kanya tayo ay nag-comply dyan. Sa anti-drug abuse naman po natin, magiging kasaysayan na lang ang droga sa atin. Alam naman natin, nung ako'y naging kapitan dito, isang laboratorio na shabu ang nalunsag kaagad natin. Nakarecover tayo dito ng 1 kilong high-grade cocaine, kilo-kilong shabu, at marami ang na-rehabilitate natin. Noong araw, pagka pinag-usapan, shabu o droga, sasabihin na nila, balibago, nandoon. Pero ngayon, magiging kasaysayan na lang dahil doon sa ginawa nating mga programa. Una, yung operations kasama natin ng mga ahensya ng gobyerno, PNP, DEU, PIDEA, laban doon sa mga kabarangay natin o sino mang mamamayan o tao na involved sa illegal na droga. Actually, sa ating listahan, meron tayong total na 609 personality. Ang nahuli na dito ay 258, pero notable, makikita mo, mapapansin, 323 yung nag-undergo ng rehabilitation natin.
Hindi pa aktibo ang lahat nun. Pero tayo, inumpisa na natin yung, wala pa yung bahay silangan na yan, no? Inumpisa na natin yung rehabilitation program. Yung ating programa sa rehabilitation program, naka-angkla ito dahil sa kalagayan ng buhay ng mga gustong magbago. So yung mga gustong magbago, halos karamihan anak ng mahirap na napasubo lamang na barkada, na gumon, gusto nilang magbago. Kanya nga, kung padadala natin sila sa mga regular na rehabilitation, gagastos ng pera. Wala nga silang pagkain. Kanya ang ginawa natin dito, inisyatiba, nagtayo tayo ng isang organic rehabilitation program na kung saan pwede namang hindi dalhin sa rehabilitation, basta wala pang tama sa kaisipan, nirehabilitate natin sila sa pamamagitan lamang ng exercise, moral recovery, at saka yung religious activities natin. Sa ngayon, ay ang nahuli natin itong taon na to, nung nakaraang taon, ay 221. At halos karamihan sa mga nahuli natin, hindi na taga-Balibago. Sila'y mga dayo na lamang. At sa kabuuan ng operation sa Anti-Drug Abuse Council, 14 ang namatay dito sa ating barangay. Sa usapin ng COVID, yung COVID-19, napakalaking kaguluhan ang ginawa niya at problema. Hindi lamang sa Barangay Balibago, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dito sa atin, ang total population natin, almost 50,000. Pero, nagkaroon lamang tayo ng 188 na COVID cases. At dito sa 188 na ito, 167 ang naka-recover. 10 ang namatay at kasalukuyan, 11 yung nagpapagaling doon sa ating mga quarantine facilities. So kung titingnan mo yung demographics, almost 50,000, tapos iba-ibang klase ng tao, nandyan lahat ng foreigner. Pero imagine, ang nagka-COVID lang sa atin ay 188, 167 ang recovery, 10 ang patay, at ang naiiwan ngayon, 11 na lang. So, dahil yan doon sa ating mahigpit na pagpapatupad ng public safety protocol, public health safety protocol. Doon naman sa ating BPATS ay kinokongratulate muli natin ang ating mga barangay official. Alam nyo po, Yusek, itong aming mga barangay kagawad, in-empower ko rin sila, yung executive power, sila ang mga in charge sa Lunes hanggang Linggo, na kung saan sila ang nagli-lead sa mga BPATS natin para i-maintain ang peace and order araw-araw, 24/7 dito sa Barangay Balibago. Andiyan si Kagawad Bong Reyes tuwing Monday, Kagawad Ando tuwing Tuesday, Kagawad Ibay tuwing Wednesday, Kagawad Marcos tuwing Thursday, Kagawad Dikdaw tuwing Friday, Kagawad Okop tuwing Sunday, at si George Caballe tuwing Saturday. Sila po yung araw-araw na nagme-maintain ng peace and order natin dito. Ngayon naman po ay may issue tayo concerning doon sa Artalo, o kung tawagin nila Republic Act 11032, o ito po yung batas ng ease of doing business. Maliwanag ang sinabi ng ARTA, no, na ang syudad ay sila na ang mag-i-issue ng barangay clearance at sila na rin ang maniningil. Ngunit ang nangyari dito sa atin ay ni-refill. Alam naman natin kung ano na nangyari para hindi umaba, pero gumawa tayo ng aksyon dito at kinausap natin, gumawa ako ng sentiment, expressing our sentiment sa City Council, at wala pa naman silang aksyon na ginawa tungkol dito. Nagkataon na in-spot visit tayo ng ating Yusek Martin B. Dino. Kanya, ni-refer ko na rin sa kanya. At ang kanyang advice ay sumulat para, hindi naman natin kino-complain.
At hindi rin natin kinakalaban ang ating mayor, kundi pinoprotektahan pa natin siya. Dahil at the end of the day, siya ang mag-i-implement nito. Kung bali ang batas o ordinansa na i-implement niya, sabi nga ni Yusek, isang taxpayer lang ang mag-complain dito, may problema. No? So yun ang mamaya sasabihin ni Yusek sa atin yan. No? Okay, so yun lang po ang ating kuwan. Tandaan natin na hindi kailanman magkakaroon ng kaunlaran sa isang komunidad kung walang peace and order, walang katahimikan at kaayusan. No? Yung peace, katahimikan, yung order, kaayusan. Pagka magulo, walang kwenta. Pagka araw-araw may patay, may barilan, may holdapan, hindi tayo unlad. Walang papasok ng mga negosyante. Pero dito sa atin, kung mapapansin natin, halos wala nang nangyayaring krimen dito sa atin. Yung nag-away na lang si magkapitbahay kasi si Mr. nagselo sa kapitbahay niya, tinitingnan na masama si Mrs. So yun na lang ang nagiging halos problema. Ang tawag ko dyan ay emotional crime, no? Political crime. Meron tayo leader, may leader yung kalaban natin, hindi nagkaintindihan, nagsuntukan, ganun na lang uri. Wala na tayong mga serious na mga problema pagdating sa anti-criminality is concerned dito sa Barangay Balibago. So maraming salamat sa inyong lahat. So tandaan natin, ipagpapatuloy natin ang ganyang gawain at hindi natin makakamit ang tagumpay at kaunlaran kung hindi natin gagawin ng kanya kailangan gawin ang tama. Maraming salamat po. Okay, sa parte pong ito ay sasariwain natin ang ating panunumpa. Sasariwain po natin ang panunumpa bilang mga lingkod barangay. So, hilingan po nating lahat na magsitayo po tayo. At hilingan din natin ang ating undersecretary para pamunuan ang panunumpa ng mga lingkod barangay. Okay, ilagay at itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng mga lingkod ng barangay. Ako ay isang lingkod ng barangay. Katungkulan ko ang maglingkod ng buong tapang ng buong katapatan at husay. At makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking barangay. Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan at magiging halimbawa ako ng isang mamamayang masunurin at magpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin ng pantay-pantay at walang kinikilingan. Magsisikap ako patuloy na maragdagan ang aking kabatiran at kaalaman. At bawat sandali ay ituturing ko na gintong butil ang mga gawaing pakipakinabang. Lagi kong isaalang-alang ang interes ng nakararami bago ang pangsarili kong kapakanan. Isusulong ko ang programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mga mahihirap at aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi
at isisiwalat ko ang anumang katiwalian sa abot ng aking kaalaman. Sa lahat ng panahon, aking sisikaping makatugon sa hamon bilang isang lingkod barangay. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations, mabuhay kayo. Ngayon po, para ipakilala ang ating panauhing pandangal, tawagin po ulit natin ang ating City Director, Martin Flores Moral. Magandang hapon po muli. Sarap po natin yung ating pangunahing panauhin. Kung hindi nagbago ang decision, probably, before us, ay yung presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya lang po napakiusapan siya. Sa gandang lalaki, hindi ba siya mananalo? Lalong-lalo na po, siya ay laging bumababa. Among our USECs in the department, siya yung pinakamasipag na bumababa sa mga barangay, hindi lang sa munisipyo, sa mga barangay. Yun na nga, napakiusapan lang siya. Unfortunately, dahil talagang ang ating USEC po na ito talagang madisiplina. At dahil siya ay nanungkulan na matagal, nakamukha po nung iba nating kasama dito na punong barangay, alam niya po lahat kung ano yung ginagawang tama, ganun din po yung ginagawang mali. Kaya lahat ng mga guidelines niya, patungkol dun sa mga gawain na hindi dapat gawin at alam niya paano ito pipigilan. Dahil nga, he was there. Napag-aralan niya lahat ito at ang mga financial transactions, kabisado niya rin po. So, nagiging bisita na rin po siya natin lagi dito. Dahil mahal niya ang Angeles, lalong-lalo na ang Barangay Balibago. So, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para palakpakan po natin ang ating USEC, Martin Bidinyo. Upo na po tayo. Unang-una, maraming salamat sa ating City Director na pangalawa sa pinakagwapo ngayon dito. Talaga iba yata ang mga Martin. Pangatlo na tayo. Martin Andanar, Martin Dinyo, at saka si City Director Martin. Anyway, maraming salamat at sabi ko nga, isang tawag lang kay Kapitan. Actually, nagkukondak ako ngayon ng mga surprise visit. Right after New Year, January 2nd, nandito ako sa Barangay San Jose, Tagaytay City. Tinitignan ko kung ano ang mga naging programa nila for the past year 2020. Namangha ako, nagulat ako. Talagang nakita ko the fight against illegal drugs, fight against criminality, may mga pamphlet sila. Pagkatapos yung ating Manila Bay Cleanup, tapos yung road clearing operation. Tapos nakita ko, pinakita nila sa akin, yung Bausi, yung mga ginagawa nila. Samantalang ang funding lang nila ay wala, more than 6 million lang.
Kaya, God, sabi ko nga, sa diskarte na talaga. Pero alam nyo sinabi niya sa akin. Alam nyo, Yusek, lahat po ng mga ginagawa kong programa dito, nakadalaw po ako sa Barangay Balibago kay Barangay Captain Mamak. Pinapaandaran niya pa ako nitong kapitan niya. Anyway, sa ating mga kapitan na nandito ngayon, Kapitan Otto ng Barangay Anonas, si Kap Lindon ng Barangay Pangpang, at saka si Kagawad Romy ng Barangay Anonas. Ito ang mga matitigas at mga matitikas na kapitan. And of course, sa ating mga kagawad, God, na talagang masasabi ko na pinanindigan nyo yung pagiging officer of the day. Alam nyo, sa totoo lang, kayo, mga kagawad, based on the local government code, kayo ang highest paid government official. Magkano sweldo nyo ngayon? Magkano? Magkano ang allowance ng kagawad natin? 29. Okay, 30 na ngayon. Alam nyo ba na sumusweldo kayo ng 7,000 an hour? Dahil kayo mga kagawad, based on the local government code, pupunta kayo sa barangay hall 2 beses isang buwan. A-attend kayo ng session ng 2 oras. Yan ang inyong number 1 na obligation. Kayo ay gumagawa at nagpapanukala ng mga batas. Pero dahil sa inyong pagmamahal sa barangay, meron na tayo ngayong tinatawag na Officer of the Day. At yan ay nabigyan kayo ng katungkulan ng inyong punong barangay to act as peace officer at saka Officer of the Day. Hindi lang yan. Binigyan pa kayo uli ng mga assignment, yung tinatawag na area of responsibility. Sa totoo lang. Dahil kung pagbabasihan natin ang local government code, gagawa lang kayo ng batas at yung committee chairmanship ninyo ang inyong aasikasuhin. Kaya ngayon, magmula nang napunta ako dito sa DILG, sinabi ko nga sa kanila, kailan yung pinag-seminar ang mga barangay kagawad tungkol sa kanilang mga committee chairmanship? Committee on Health, Committee on Women, Committee on Infra. Sineminar ba kayo ng DILG tungkol dyan? Kaya ngayon, ayan ang aking, I hope, bago matapos ang termino ko dito sa DILG, maging institusyon na pag-aralin kayo yung mga committee chairmanship ninyo. Dahil yan ang isa sa mga function ninyo bilang lawmaker. Dahil ako nga nung barangay captain ako, hindi ko maniniwala Mga kagawad ko, talagang pinasiseminar ko sila. Pagka ikaw infra, mag-seminar ka sa sa aming engineering department. Tapos pagka on women, seminar ka sa women. Para alam mo kung anong gagawin mong panukalang batas pag upo mo sa konseho. Dahil pagdating sa konseho, yung tamang pamamalakad ng isang konseho, sasabihin mo doon kung ano ang mga panukalang batas mo. Kung ikaw ang chairman sa women, chairman sa health. So ito, ang aking ngayong kinakausap ko, ang ating NBOO director na si Dennis Villaseñor, natignan. Sabi ko, it's high time for the DILG na magkaroon ng seminar para dito sa mga chairmanship ng ating mga kagawad. Para maging talagang functional. Again, binanggit kanina ni Kapitan tungkol sa inyong mga accomplishment. God, ayan pag upo ko, nakita ko agad. Recorded lahat ng inyong ginawa. Lahat ng accomplishment ng barangay ninyo. From January to December, recorded. Kaya nga ako, nung September 5,
nagpalabas kami ng memorandum circular na dapat lahat ng barangay, meron kayong barangay profile system na kung saan lahat ng dokumento yan ay ipapasok natin sa database para pindot na lang tayo ng pindot para makita natin ang accomplishment ng barangay ninyo. And I hope na mangunguna kayo tungkol dyan. Pagdating ko pa lang dito kanina, impressed na ako sa barangay na to. Pero saan ako dinala ni Kapitan? Sa kabilang building at pinakita niya sa akin na kayo pala, noon pa meron na kayong sariling testing dito. Para sa smear test, para dun sa mga BAUSI, tapos yung Council for the Protection of Children. God. Kaya hindi ako nagkamali na kayo ang magiging showcase ko. Kahit saan ako magpunta. At nais ko magpasalamat sa inyo for the past 9 months. Magmula kay Kapitan, Kagawad, Secretary Treasurer, SK, Barangay Tanod, Barangay Health Worker, Barangay Lupon, POC Leader, Senior Citizen, NGO, and of course, the Barangay Health Emergency Response Team. Tinugunan nyo ang hamon ng ating pamahalaan. Hamon na iligtas ninyo ang inyong mga kabarangay. Kung hindi kayo kumilos, nagkahawa-hawa na. At baka dahil kayo ay highly urbanized, baka hindi lang 10 ang namatay dito. That is because of you. Kaya tanggapin nyo ang pasalamat bilang isa sa pinakamataas ngayon na opisyal ng gobyerno. Maraming salamat sa inyo. Again, kanina, habang binabanggit ni Kapitan lahat ng mga accomplishment ninyo, kaya, lalo na pagtama, kayang-kaya ng barangay. Nakita nyo naman ang ating presidente. Every time na magsasalita, walang bukang bibig kung hindi barangay, barangay, barangay. Fight against illegal drugs, BADAC. Fight against criminality, barangay. Manila Bay Cleanup, paglilinis ng kalikasan, Republic Act 9003, barangay. Road clearing operation, barangay. Fight against corruption, barangay. Pagdating ng COVID, quarantine procedure, barangay. Distribution, relief good, barangay. Galing sa barangay, galing sa syudad. Social distancing, wearing of face mask, wearing of face shield. Hindi magagawa, hindi mapapagtagumpayan ng gobyerno yan kung hindi sa barangay. Pati nga itong social amelioration program na hindi man lamang humawak ang barangay kahit 5 duling, tayo pa ang nasisi. Sa totoo lang. Kung yan ay ibinaba sa barangay, hindi tatagal ang distribution. Dahil barangay lang ang nakakaalam tungkol sa datos. Sino ang mga single parent, sino ang senior citizen, sino ang mga driver. Pero and yet, tumugon kayo. To the point na si Kapitan, ang mga barangay, kayo ang nag-provide ng lamesa, upuan para sa distribution. Ni hindi kayo ang naglista ng mga recipient. It is the city treasurer. Sila ang gumawa ng payroll. Sa totoo lang. Pero ganun pa man, nasisi ang barangay. Pero nandyan pa rin kayo. You don't care kahit anong criticism, andyan pa rin kayo. Kaya, sabi ko nga, hindi na sayang ang aking pagdalaw dito. At hindi na sayang ang mga panahon na ginawa ninyo dahil kayo ang isa sa magiging best practice para sa lahat ng barangay, 42,046 barangay. Ang barangay Balibag. Buti na lang nakarating ako dito.
at nadinig ko ang issue. Tama. Ease of doing business. Ano lang yan eh. Naging barangay captain ako. 13 years, 13 taon ako naging kapitan. Meron tayong tinatawag na local autonomy. Tayo ang nagpapasa ng ordinansa. Tandaan nyo, ang laki ng pagkakaiba ng ordinansa at resolusyon. Ang ordinansa, batas ng barangay. Ako nga, pagpunta ko dito, alam nyo, dapat humingi ako ng pintulot sa ating punong barangay dahil pagka ibinang niya ang gabel na the 57th session of the Barangay Council of Barangay Balibago is now called to order. Hindi ako pwede magsalita. Hihingi pa ako muna ng paumanin. Kahit presidente ng Pilipinas ang nandito, susunod at susunod siya sa parliamentary procedure ng barangay. Ganyan ka-powerful kayo ang barangay government, barangay council. And on my own opinion, hindi pwedeng baguhin ang batas na ginawa ninyo. Tandaan nyo yan. Kaya nga tinawag kayong barangay council, konseho. Don't worry. Asakin na ang inyong request for clarification, and I will personally ask the legal department of DILG with regards to the query of your punong barangay and the 2 barangay captain here. Hindi tayo nakikipaglaban kahit kanino. Ang gusto lang natin ay kung ano yung nararapat at kung ano ang tama. Now, eto naman po ang aming nilalakad ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating kampanya para doon sa tinatawag na food security, zero hunger. Na naman, tinanong ko si Kap, eto yung sunod nating programa, Yusek, tapos na kami dyan. Late na pala kami. Tapos meron naman kami, ito na naman ang tie-up ng DILG at saka ng DNR. Because of the flooding na nangyari, now, meron tayong tinatawag na National Greening Program. Sabi ni Kap sa akin, Yusek, nakapagtanim na kami ng mga fruit-bearing trees. May bunga na. Palakpakan natin ang Barangay Balibago. Kaya sabi ko nga pag ikaw, madiskarte ka, kayang-kaya sa barangay pa lang. Kaya nga, kanina, nung nagkukwentuhan kami ni Kapitan, tinitignan ko siya dun sa sulat na ginawa niya para sa akin. Talagang isa-isa, tinitignan niya, period, kuwit. Kaya, paano kayo magiging mali kung halimbawang ang inyong kapitan, kada linya, kada istansya, grammar ng sulat ninyo ay maitatama. Amen. Amen. Ay, nako. Palagay ko, ang barangay na to ay talagang magiging showcase ko. Dahil every time na pupunta ako dito, ginugulat ako nitong kapitan niyo. At ginugulat ako ng konseho, ginugulat ako ng pamunuan ng barangay. Maraming salamat sa lahat ng tulong na inibigay nyo. Magmula dito sa constituent ninyo, sa Barangay Balibago, at definitely, yung mga nanonood sa atin, ngayon lang ako nakapag-speech na nanonood ang buong mundo. Dahil naka-live stream pala tayo.
Sa totoo lang, minsan nai-interview ako sa TV pero hanggang Pilipinas lang. Ito pala, sa lahat ng sulok ng mundo. Naka-Facebook tayo. Hi! Hello! Mga taga-barangay Baligbago, dyan sa buong mundo, kamusta kayo? Ang galing-galing ng barangay ninyo sa pamumuno ni Kapitan Mamak. Alam nyo, sabi nga nila, nung daw napunta ako sa DILG, medyo humigpit daw ang DILG. Hindi naman. Ang akin lang, nung napunta ako dito, yung unang dalaw ko, parang pumako sa isip ko. Dahil now, there are 89 punong barangay na nasuspinde for 6 months because of the social amelioration and the protocol dun sa tinatawag na social distancing. Madami din ngayon, for the first time, ang DILG tumatanggap ng mga reklamo against earring barangay officials from barangay captain, kagawad, secretary, treasurer, SK, tanod, down the line. Ngayon lang meron silang napapagsumbungan. Pero masasabi ko naman, kung merong iilang pasaway, there are 42,046 barangay all over the Philippines. Sa ngayon, ang iniimbestigahan namin sa DILG ay wala pang 500. So, merong 41,500 na matino, mahusay, maasahan, may malasakit, at may tapang na barangay sa buong Pilipinas. At ano ang katangian ng barangay na to? Ang gumawa ng tama. Mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin at hindi ako magsasawang balik-balikan ito dahil sa totoo lang, ako ang nag-aaral every time na mapunta ako dito. And thank you very much to my teacher, Punong Barangay Mamak. Mabuhay ka. And of course, I hope na maging provincial director na tong kamukha ko na to, na si City Director Martin. Mabuhay ka, sir. At sa inyong lahat, mabuhay. Maraming salamat. Stay safe. Stay alive. Follow the protocol. Use face shield. Use face mask. Social distancing. And of course, huwag niyong kakalimutan maghugas ng kamay. And magdasal ng tama. Mabuhay. Maraming salamat. Para naman sa message of thanks, tawagin po ulit natin ang ating punong barangay, Tony Mamak. Ito po ay susundan ng formal adjournment ng ating session. Okay, so maraming salamat at alam naman po ninyo, no, yung ating mga programa dito, isinabuhay natin sa ilang kataga lamang. Kagaya ng environment, kalinisan, gawing kaugalian. Di ba? Mga simpleng salita, pero advokasya na ginagawa mula sa puso at sa isip natin. Hatid bahay program, no, sa peace and order para doon sa ating mga mag-aaral na ginagabi at saka manggagawa na minsan ay na-hold up dyan. So, inilunsad natin yon hatid bahay program. At marami pang iba. At siyempre yung advocacy rin natin nung araw na kung ang mga barangay kikilos, bayan at mamamayan aayos. Di ba? Pero pagka mga barangay hindi kumilos, naku, may hirapan si undersecretary, may hirapan ang ating presidente dahil mga tamad at mga hindi nag-iisip ang nasa barangay. At least tayo sa Barangay Balibago, nakaka-contribute na tayo. Hindi na tayo problema ni Yusek Dinyo, hindi na tayo problema ng presidente. Bagkus, nakakatulong pa tayo. Okay, so mula dito, maraming salamat po, Yusek, at sa ating mga panauhin, DIL Director, at sa inyong lahat. At tandaan natin, sa lahat ng gagawin natin sa buhay, gawin natin ay dahil
Dahil yan ang tamang gawin. Any motion for the adjournment? Upon motion of Kagawad Bong Reyes, duly seconded by all the members of the council present, the Barangay Council session is hereby adjourned.